Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa may Hebreo, Kabanata 13, talata 15 hanggang 17. Ang sabi po dito, kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin nyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. At kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang pagpuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa pag-aalay o pagsunod sa ating Panginoon, yung pasakop at pagsunod, di ba? So dito may kita natin na tayo ay nag-aalay ng papuri sa Panginoon at itong pag-aalay na to, siyempre kasama ito sa pagpapasakop natin at pagsunod sa Kanya. Kasi ano ng Lord yun na mag-alay tayo sa Kanya, lalo na yung ating buhay, di ba? Holy and acceptable to the Lord. At dito mga kapatid, tayo ay nag-aalay ng papuri bilang handog, offerings natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, at ang papuring ito ay nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Bakit tayo nagpupuri? Bakit tayo sumasamba sa Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus? Ito ay pagpapahayag natin ng ating pagkakilala sa Kanya. Di ba? So, siya ay ating pinipraise, sabi doon, the fruits of lips that openly profess His name, isa siyang continually offer to God a sacrifice of praise. So isa siyang sacrifice of praise na ino-offer natin sa Panginoon at idinideclare natin bilang pagkilala na siya yung ating Panginoon, di ba? So hindi natin yung kinahihiya. Kasi nga, bakit? Kasi nagpupuri tayo sa Kanya di ba? May mga tao minsan kapag may nakikita sila nagpupuri sa Panginoon, parang naartihan yung iba, Yung parang feeling nila awkward, Parang minsan nga hindi maganda yung kanilang mga sinasabi, Sasabihin mga baliw, di ba? Yung sa pagpupuri sa Panginoon, para sa kanila parang OA, Pero hindi, sa atin kasi bilang mananampalataya, hindi tayong nahihiya na in public na ipakita yung ating pagpapasalamat, ang ating pagpupuri, ang ating pagsamba sa Panginoon. 'Di ba? Kasi sabi nga kung ikahihiya natin siya, ikakaya rin tayo niya, sa harapan ng mga anghel, sa harapan ng kanyang Ama. So tayo hindi nahihiya kasi part yun ng ng pagpro-profess natin, part yun ng ating pagde-declare na siya yung Diyos, siya yung ating Panginoon sa buhay natin. Pero sabi doon, hindi lang dapat tayo nagtatapos sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kundi sabi doon, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. Kasi minsan nakakalimutan natin na nagsisimba naman ako. Yes, kumakanta naman ako sa Panginoon, naglilingkod naman ako sa Kanya, umaawit ako sa Kanya, nangangaral ako sa Kanya. Pero ang problema, nakakalimutan naman natin yung paggawa ng mabuti, 'di ba? Kasi may papakita natin na totoo yung ating pananampalataya, totoo tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon at maayos yung relasyon natin sa Diyos. Siyempre, dapat maayos din yung relasyon natin sa kapwa natin. So, dapat nakikita rin yan sa gawa. Hindi lang puro pananampalataya. Kaya nga sabi ni San Pablo, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng aking gawa na ako'y may pananampalataya sa Diyos. Kasi hindi pwede yung puro lang tayo pananampalataya, pero puro lang tayo papuri, pagsamba sa Panginoon, pero wala naman tayong ginagawang mabuti. Di ba? Wala ka namang ginagawa mabuti. Nagpupuri ka nga sa Panginoon, sumasamba ka nga, nananalangin ka nga sa Diyos. Pero hindi ka namang gumagawa ng mabuti. At ang pagtulong sa kapwa, dapat gumawa ka ng mabuti and the same time, tumulong ka sa kapwa mo. Sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. O kita mo yung pagpupuri sa Kanya, isang pag-aalay yon, di ba? Isang pag-aalay yung pagpupuri sa Kanya. Pero sa inyo, sasabi dito, pero yung mas, kinalulugdan ng Diyos,
Hindi yung lip service mo eh. Diba? Aanin ng Diyos yung lip service, puro lang lip service, hindi naman galing sa puso. Kasi ang totoo talaga na pag-aalay, na pagsamba sa Panginoon, hindi lang yung lumalabas sa bibig natin, kundi dapat ito nakikita sa gawa. 'Di ba? Yung nakikita sa gawa. Pag pro-profess ka ng pananampalataya mo sa Panginoon, hindi lang dapat i-ano mo yun, i-interpret mo yun sa ano mo, sa pamumuhay mo. 'Di ba? Para mas may pakita mo na totoo yung sinasabi mo. Dapat makita yun sa gawa. Hindi lang tayo puro maganda nga tayo magpuri, mag-worship sa Panginoon, tumutulo pa yung luha mo. Talagang feel na feel mo si Lord pag kumakanta ka. Kaso ang problema, hindi ka naman gumagawa ng mabuti. 'Di ba? Hindi naman tayo tumutulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos, no? Kaya nga sinano niya dito ang sinunod niya ay pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. 'Di ba? Ano ba yung mabuti? 'Yun ang mabuti. Magpasakop ka, sumunod ka. 'Di ba? Ano ba yung mabuti? Yung nga magpasakop ka at sumunod ka. Kasi nga, maganda ka kumanta, mahusay kang kumanta. 'Di ba? Talagang pag nag-worship leader ka, talagang nalilid mo yung congregation sa pagpupuri sa Panginoon. Yung iba, talagang feel na feel din nila yung presence ng Diyos. Pero ang problema naman, hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. Di ba? Mabuti yung pagpupuri, yung pagsamba sa Panginoon. Pero yung paggawa naman ng mabuti, ano lang ba yun? Ano ba yung pag sinabi natin paggawa ng mabuti? Nakakagawa tayo ng mabuti kasi nga, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mabuti. Ano ba yung mabuting gusto ipagawa ng Diyos? Siyempre yung kanyang, ano ba yung inuutos niya? Diba? Dahil ang Diyos ay mabuti, kapag sinunod natin yung sinasabi ng Diyos, ibig sabihin yun, ang ginagawa natin ay mabuti. Kasi bakit ang source, ang pinaka-source, pinaka-standard ng kabutihan ay walang iba, ang Diyos. Kaya kapag sinunod natin yung sinasabi ng Diyos, ibig sabihin yun, gumagawa tayo ng mabuti. Yun ba? Hindi yun sa standard na alam natin. Hindi yun sa human standard na gusto mong gawin, na akala mo ito yung mabuti. Kasi kahit ang Bible nagsasabi, may mga bagay na sa tingin mo mabuti, maganda. Pero ang ending hindi mabuti, hindi makakabuti sa iyo kundi kapahamakan. Kaya nga sa paggawa ng mabuti, ang kukunan mo ng basihan is yung source ng kabutihan. Walang iba yung Diyos. Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Pasakop kayo at sumunod. Kung di tayo marunong magpasakop, hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo gumagawa ng mabuti. Kasi utos ng Diyos yun eh. Diba? Eh, ganda nga ng pupupuri natin. Pero sabi niya, meron kayong nakakalimutan. Diba? At sabi niya, ito yun. No? Ito yung, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Ito yung offering na kinalulugdan ng Diyos. No? Sabi niya, for with such sacrifices, God is pleased. Kaya nga sabi niya, pasakop kayo. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. 'Di ba? Ayan ang mahirap minsan kasi yung tinatawag na pagsunod eh. Kasi minsan ang tao sumusunod lang kasi gusto. 'Di ba? Hindi po ganoon mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon kung sinampal ka sa kaliwa ibigay mo yun sa kanan mo Sino bang may gusto ng ganon? Sabi na ng Lord 'di ba? O kaya sabi, mahalin mo yung kaaway mo. Mahirap sundin yun kasi kaaway mo nga 'Di ba? Pero sabi ng Diyos, mahalin mo O, kailan mo sumunod? Hindi yun nakabase dahil gusto natin. Susunod lang tayo dahil gusto natin. Susunod lang tayo dahil conforme tayo o kaya makakabenepisyo tayo, mali po yun na pagsunod. Di ba? Mali po yun. Standard ng tao yun. Kaso, alam naman natin, yung kalooban ng Diyos, mas kalimitan talaga is contradicting tayo, yung kalooban natin, sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin mo pa nga yung umuusig sa'yo Di ba? Napagpalain pa ng Diyos O. So may kita mo mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos, hindi po siya mga kapatid dahil gusto natin. Kundi kailangan natin sumunod kasi nga yun ang gusto ng Diyos. Mahirap nang intindihin yun. Di ba? Mahirap nang kundihin yun. Sumusunod tayo hindi dahil gusto natin.
Kundi sumusunod tayo dahil yun ang gusto ng Diyos. E paano, pag hindi tayo marunong sumunod, mas mahirapan tayong magpasakop. Di ba? Eh lalo na pag ang tingin mo, yung leader mo is mas mababa sa'yo, mas magaling ka, mas mahusay ka. Di ba? Kung sa trabaho pa kung yung boss mo, mas marami kang achievement sa kanya, mas may degree ka, tapos malalaman mo yung boss mo, wala naman palang tinapos. Di ba? Parang isipin, ba't ako susunod dito? Ano bang alam nito? Di ba? Grade 1 lang yan, ako grade 2. Di ba? Mahirapan ka magpasakop. Mahirapan ka magpasakop. Kasi bakit? Kasi may pride. Kaya nga isa yan sa mga hate ng Diyos yung pride yung yabang, yung kataasan. Yan minsan kasi yung nagiging problema ng mga naglilingkod sa Panginoon. Yung masyado tayong mayabang. 'Di ba? Yung minsan masyadong mataas na yung tingin natin sa sarili natin. No? Dahil na meron nagkaroon lang tayo ng pangalan, nang kilala lang tayo, marami na naka-appreciate ng ginawa natin, marami nang humahanga o siyempre kahit paano ginagamit tayo mga example, lumalaki na yung ulo natin. 'Di ba? Tapos pag may mag-uutos na sa atin, ayaw na natin sumunod. 'Di ba? So paano natin madali lang malaman pag ang tao mayabang kasi minsan tinatago lang natin yung kayabangan natin, yung pride natin sa publiko. Pero ang katotohanan diyan mga kapatid, madali lang malaman kasi yun lang naman ang ano ng Diyos Para malaman yung kayabangan ng tao, pag hindi yan marunong sumunod at di yan marunong magpasakop, wala yan. Di ba? Wala yan. Sa mga namamahala sa inyo. Di ba? Unless na, kasi minsan masyado tayong tinitignan natin yung mga namamahala sa atin. Tandaan natin, merong accountability yan sa Diyos May accountability yan sa Diyos. Pag hindi ka sumunod sa mga namumuno sa iyo, dalawa yung pananagutan mo. May pananagutan ka sa Diyos kasi hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Diyos na sumunod ka sa namumuno sa iyo. And the same time, magkakaroon ka rin ng problema doon sa mga namumuno na itinalaga ng Diyos. Pag hindi mo nirespeto yung namumuno sa iyo, wala kang ibang hindi nirespeto yung Diyos na naglagay sa kanila dyan. Diba? Kasi naniniwala tayo na Diyos naglagay dyan Kahit pa sa tingin mo parang hindi ka kumbinsido, pero Diyos ang naglagay dyan. Diba? Kasi sa totoo lang, kaya nilagay yan dyan ng Diyos kasi baka merong gustong ayusin yung Diyos. Hindi sa kanila, kundi sa atin. May gustong baguhin ng Diyos sa atin, sa puso natin, sa isip natin. Gusto ng Diyos na tayo, kiskisin o liyahin sa ating mga kayabangan, sa ating mga pride sa buhay. Diba? Akala lang kasi natin, mga pasaway itong mga na to. Bakit hindi natin nakikita sarili natin na tayo mismo, tayo pala yung mga pasaway? Kaya nga sila ang nilagay dyan ng Diyos kasi may gustong ayusin ang Diyos sa buhay natin, sa puso natin. Diba? Oh. Unless na lang kung gusto mo mamuno. Alam mo sa trabaho nga, mas maganda pa nga ordinaryo ka na empleyado kasi bakit? After mo matapos yung trabaho mo, uwi ka na, wala ka ng problema. Pero pag ikaw ang nasa management ka, tapos na trabaho mo, pero minsan pag may problema sa building, tatawagan ka pa dala-dala mo pa yung problema Pati pag uwi mo sa bahay mo, dala-dala mo kasi bakit? Iniisip mo Oh. Katulad ngayon, kulang ako ng tao. Siyempre, kakagabi pa lang sabi ko, kulang ako ng tao. Naghahanap ako, sino anuin ko. Di ba? Kahit nasa bahay ka, iniisip mo. Yung mga tao mo, mamumblema ba yan kung kulang ka ng tao? Di ba? Mas maganda pa nga yung wala kang posisyon Kasi minsan, nakikita lang natin kasi minsan yung sitwasyon natin Hindi natin nakikita yung sitwasyon. Anong pinakasimple lang naman na na lahat tayo may accountability sa Diyos. Accountability. Itong mga namumuno, namamahala, may accountability yan sa Diyos. Diba? Mabutis o hindi yung ginawa nila, pananagutan nila yan sa Diyos. Basta ng Diyos, sumunod ka. Diba? Magpasakop ka sa Panginoon.
Di ba? Kasi doon masusukat kasi kung yung humility nasa atin. Humility. No? Kasi minsan na mahirap talaga pag ang tao tayo, excuse me po, tinubuan ng yabang. Yung masyado na tayong bilib sa sarili natin. Parang na tayo nagiging entitled na tayo. Parang ano na, parang tayong ano, parang ano na tayo, parang kailangan yung boses ko marinig. Sa paglilingkod sa Panginoon, walang boses na dapat marinig dito, kundi yung boses ng Diyos. You know? Kaya nga pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Alam mo sa totoo lang, pag marunong tayo sumunod, wala naman tayong problema eh. Diba? Sa tagal ko na napaglilingkod sa Panginoon, mga kapatid eh. No? Pag may pinagawa, may utos, o sunod ka. O. Pag sumunod ka, wala kang problema. Diba? Pag may batas na dito, kahit sa ano lang, sa mundo lang, diba? Pag may batas na pinaiiral, sumunod ka. O kung ayaw mong ano, ma-penalty ka, o ma-disgrasya ka, diba? Kasi sa trabaho eh. O. O dito, pag may outbreak, o kailangan naka-gown ka, kailangan naka-mask ka, pag pupunta ka sa outbreak area. O, kasi pag hindi ka sumunod, o pauwiin ka, hindi ka pabalikin. No, sabi, pasaway ka. O, so, ikaw yung mawawalan, ikaw yung lugi. Di ba? Pero pag marunong ka sumunod, wala kang problema. Di ba? Wala kang problema kasi hindi ka hindi ka gumawa ng problema. No? Kasi hindi naman talaga problema pag sumunod ka lang eh. No? Pananagutan kasi nila po yun, mga kapatid. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Napakasimple eh. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Ako naniniwala kasi mga kapatid na ang lahat ng tao na inilagay sa isang posisyon, lalo na sa spiritual o sa pananampalataya, ako naniniwala kasi ang Diyos ang naglagay dyan eh. Ang Diyos ang naglagay. So hindi mo pwedeng, sino ba naman ako para questioning ko kung bakit nandyan yan? Di ba? Kahit sa tingin ko para hindi ako kumbinsido, pero hindi ko pwedeng questionin eh. Kasi bakit? Naniniwala ako, gawain ito ng Diyos eh. No? Gawain ito ng Diyos eh. Naniniwala ako gawain ng Diyos, bakit ko questionin? Kung sino man dyan ang ilagay ng Diyos, may purpose yan, may purpose. Kaya nga naniniwala tayo, in all things, God works together for good. May purpose ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi yan nandyan para dekorasyon. Kung bubuksan lang talaga natin ang ating isip, may purpose dyan. May mga bagay siguro na tinatanggal sa atin. Pero ako naniniwala, may gustong ituro talaga ng Diyos. Yan. Magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at ito hindi makakabuti sa inyo. Diba? Kasi kung may mga plano, tapos hindi naman susuportahan, pag nanghina yan, sasabihin na lang, ano na siguro, parang at ease na lang, kung ano na lang, yun na lang, no? Huwag na tayong maghanap pa ng mga improvement, huwag na tayong magplano, basta kung ano na lang, yun na lang, di ba? Which is hindi talaga makakabuti kasi walang magaganap na progress o growth, mga kapatid, kung yun at yun lang din ang mangyayari. Diba? So, siyempre, pag leader ka at sumusunod yung mga tao mo, siyempre, tuwan-tuwa ka. Diba? Nandun yung cooperation. Pero kung puro lang reklamo, puro lang mag-o-oppose, kasi minsan ganun eh. Diba? Kaya diba, kita mo mga kapatid, no? Kaya nga minsan sa mga illustration ng Diyos, ginagamit kahit yung mga sundalo. Kasi siyempre, alam naman natin sa sundalo, isa sa mga ano dyan is, obey first before you complain. Yung iba kasi minsan wala pa nga, complain na ng complain eh. 'Di ba? Sumunod ka muna, no? At kung hindi man maganda kunyari lang, 'di ba? Doon ka na mag-complain. Sabi mo, bakit pa? Tingnan mo, sinabi ko na sa inyo yung resulta, ganito. Pero kung yung hindi pa nga naumpisan, magrereklamo ka na, wala pa nga resulta, paano kung mali ka? Paano kung mali ka? Mali tayo, 'di ba? Naging ano pa tayo, para pa tayo naging stumbling block, no? Tayo pa yung naging dahilan
Para pa tayo naging hadlang, hinaadlangan natin yung plano ng Diyos. 'Di ba? So yun lang mga kapatid, no? Sa buhay natin mga kapatid, hindi lang yung pahusay-husay sa kanta-kanta, sa pagpupuri, sa paglilingkod, sa pangangaral. Eh kung di naman tayo marunong magpasakop, sumunod sa Panginoon, hindi naman tayo gumagawa ng mabuti, at hindi rin naman tayo tumutulong kasi imbes makatulong tayo, no, dagdag pa tayo sa problema. Hallelujah. Ah, saan tayo pupulutin? Ah? Alam mo, sa totoo lang, kung lahat ng tao, kung lahat na ng mananampalataya, marunong lang talaga sumunod magpasakop. Kasi dito, sa batas, di ba? Kung lahat ng tao marunong na magpasakop, sumunod sa batas, walang problema eh. Di ba? Walang problema. Ang saya-saya. No, wala kang iisipin na masama sa paligid mo kasi lahat sumusunod eh, lahat nagpapasakop. Ganun to, mga kapatid. No? Yun na kasi talaga nagiging problema minsan kapag may mga tao na tumatagal na sa paglilingkod. Iba na kasi yung parang arrival eh. Nagkakaroon na sila ng sense of entitlement. Ay, nako, minsan nakakatawa lang, no? Alam mo mga kapatid, sa atin lang, no? Sunod lang tayo. Mas maganda pa nga yung minsan eh, na kung yung namumuno sa'yo, kung sa tingin mo, mas mataas ka dun, eh, sumusunod ka pa rin, nakikita, alam mo sa totoo lang, makikita naman po ng mga tao yan eh. No? Hindi mo na kailangan magsabi pa, hindi mo na kailangan i-share sa kanila, kasi sila mismo may kita nila kung talaga marunong tayong magpasakop at marunong tayong sumunod. Lalo siyempre sa akin, ang nangangaral ng salita ng Diyos. No? Alang-alang naman kung mangaral dyan ng pagpapasakot, pagsunod. Tapos alam naman ng mga nakikinig sa akin na ako mismo hindi rin marunong sumunod, hindi rin ako marunong magpasakop. Kasi maniniwala sa akin. Diba? Para niluloko ko lang yung sarili ko. Diba? Sabihin pa nanay, loko-loko lang siguro. Ito si Brother Ronald, loko-lokong mga ngaral to. No, niloloko niya lang sarili niya. Nangangaral siya ng pagsunod, pagpapasakop, no, paggawa ng mabuti, pero hindi naman ginagawa. Oh, di ba? So, yan lang mga kapatid, nawa patuloy tayong turuan ng Diyos na tulungan tayong magpasakop talaga, tanggalin yung mga pride sa buhay natin. Alam niyo ba kapatid, wala kang magandang patutunguhan yung pride na yan. Di ba? Huwag tayo masyadong believe sa sarili natin. Di ba? Dinadaya lang tayo ng demonyo. Basta mahalaga, sumunod tayo sa Kanya. Kung ano naman yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. No? So yun lang mga kapatid. At nawa ang Diyos sa patuloy magpala sa bawat isa sa atin. And God bless us all.